with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law and the prophets. I have come not to abolish them, but to fulfill them. Of this much I assure you, until heaven and earth pass away, that the smallest letter of the law, not the smallest part of the letter, shall be done away with until it all comes true. That is why whoever breaks the least significant of these commands and teaches others to do so shall be called least in the kingdom of God. Whoever fulfills and teaches these commands shall be great in the kingdom of God." My brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Once again, good afternoon to all of you. Good afternoon, Father. Actually, today I celebrate my 16th year in the priesthood. June 10, 2010. We were ordained 15 lang. by the late Archbishop Leonardo Legaspi. Pero usually ang ordination, ginigibuyan naman sa may basilica. Kaya that time, the basilica was under reconstruction. So tapos, nangyari ang celebration ng ordination day duman sa may cathedral. And then, kami ang second to the last na batch na pinag-ordain ni Archbishop Legaspi. Ang huli, ang muna yan sa Father King, kasi ang huling batch na naordinahan ni Archbishop Legaspi. 16, And then, we were 10, 12. 12 kami pinag-ordinahan. Kahit panahon na ito. Yan. Ito sa 12 kami, 12 disciples. Kaya pala, pero 10 na lang kami, kakawasa, itong duma, pinag-ordinahan sa Iriga. At kung 10 mo niyan, 11, 12, 13, baptist na naman. Kaya it was Father Viagas, Father Elmer Pantes, sila ang nagsabay na ordination sa Iriga, na mga taga-Iriga. Pero kami, naman 10 kami, naman kami sa may cathedral. So June 10, 2010. So yan. Kaya 16 years na yan. Ang celebration, may nagtsak sa Kuya Subaco. Anniversary ko pala ngayon. Actually, nagtsak sa Kuya Padiman. Ang sipat ko sa iya, mapalas tumamo, salamat na tumamo. Pero solamente nga ako, ang mas kayo naman magpasalamat sa mahal na Diyos. Na mas may parang nagtantos mo sa 16 na taon. Di ba masakit ang mabuhay bilang pagi? So, di parang ay bangalin, bulan pa sana, raktak na. Ang ibangalin, ay nasa 2 taon, nasa krisis na tulos. Talagang challenging na bagay. Kaya, kanmayang ko ang responsable sa kumunyan na ang tawag ninyo, ang mali ang prayer ko. Ano po kung ako man ako wish, bilang sa pagi, ang din, keep me safe, O God. You are my hope. So, wala na ito important kong isipon. Sa mga panahon ba ulit, kadako ng mga tentasyon, kadako ng mga bagay, takuman, na pwede mag-rayo sa inyo sa mahal na Diyos. Ako lang dyan sa pagi, bilang sa tao na nag-iinuwa na maging karami sa mahal na Diyos. Kaya importante ba ang prayer na ninyo? And, syempre, wala ng prayer para sa sakuya, hindi para sa lampang sa sakuya. Na kita permit maging safe. Na dapat kita permit harapin
mabuhay sa presensya kan mahal na Diyos. Tayo ang minamakot sa sapuyang kan mahal na Diyos na kita maging safe araw-araw. Consider it. Sana, nananadya kita sa mahal na Diyos na ano man yan ang mangyari sa pagkabuhay natin. Lalo-lalo pa na ang gasturin mo yan, nagpapaabot sa sabuya, na tanganing mabuhay kita sa presensya kan mahal na Diyos. We have to fulfill and command kan mahal na Diyos. We have to live out ang pinabubuot kan mahal na Diyos. Kataganin ang kingdom of God ang inharani sa sabuya. So, kaya ang muna ang priyanta namin sa aldaw natin. So, maging safe kita and mabuhay kita kami sa presensya kan sa tulang kawalan natin. We continue to ask